Yun, welcome sa Matic Motovlog. So yun, bagong labas yung ating BMW XR, ang ating N-Bike, ang ating pinapangarap na N-Bike. So kompleto na siya, na may kasama ng aux light, navigation handler, and then keyless na rin siya. So ito yung saan may susi? Andito pa yung susi. Dito yung susi. Ayan, BMW keyless, push start na lang. So yan, iuwi na natin siya. First impression ride. Hindi mo na tayo magpupunta sa mga technical details, no? Sa riding experience mo na tayo. Let's go. Uwi na. Bawal mo nang bumanking-banking. So first impression ride, wow, napaka-relax. Swabe kasi inline-4. Oh, walang jerking masyado, or almost walang jerking pag release ng throttle. So naka-mode ano tayo, road mode, yung pinakamalambot na suspension settings niya. Swabe, sarap gamitin. Lubak, oh, okay naman. So yung upuan niya, no, sapong-sapo niya yung puwet natin kasi malapad. Mukha siyang manipis tingnan, pero okay naman. Mas malambot siya kaysa dun sa XSR natin. Tapos yung quick shifter niya, okay din, malambot. Hindi siya yung medyo malutong kagaya ng mga Yamaha bikes. Malutong siya. Tapos sa wind drag and wind noise, so medyo mabagal pa kasi tayo, no? So hindi pa natin masyadong marireview yun. Mamaya magna-night ride tayo para matesting natin yung kasama na aux light na libre, kung pwede na nga ba siya or papalitan pa rin natin ng mas malakas or dadagdagan ng mas malakas. So parang medyo pigil pa siya, no? Kasi nga nasa braking period pa. Alright, sabi so far. Oh, matalas to. Sarap gamitin, sabi lang. Matutuwa si OBR dito. So unang tinanong ko agad dito, no, yung running temperature niya. Once na reach niya yung 100 degrees, mag-on na yung fan niya para pababain sa 95 degrees Celsius. So mas mababa yung running temperature niya compared sa Yamaha bikes natin na 105, na pag nag 106 papababain ng 99. Ito hindi, pag nag 100 papababain niya ng 95 degrees. So liquid cooled na rin siya, kaya, and then may fan, kaya pwedeng isabak sa traffic. Uy, okay. Mukhang matutuwa na tayo dito kasi yung handlebar niya hindi rin ganun kalapad, no? Parang walang masyadong makita side mirror. Saka malambot yung clutch. Ay, mag-shift. Tigas. Sanahel lang. Hindi naman matigas, kumbaga hindi ka lang masungkit ng tama. Pakpak tayo konti. Saan yung busina ko? Saan yung busina? Ito. So yung oras is 1:52. Tama naman. Sabi ang downshift.
try natin magpakabit ng RFID, no, kahit na sales invoice pa lang. Sabi kasi nila medyo naghigpit daw ngayon dahil ORCR na ang kailangan. May requirement ata na RPM bago ako mag-upship. Kasi kanina sinusungkit ko, ayaw eh. So ayun, so far so good. Dapat lang end bike natin to eh. So as much as possible, no, i-retain natin yung XSR natin kung kakayanin pa ng budget. Sarap. Sabi. Although yung vibration nararamdaman ko ng konti, kasi syempre stock pipe pa. Given na yun sa mga stock pipe, dahil pigil yung hangin na lumalabas sa motor. Kaya may vibration pa siya, no? Pero yung position mo, no, upright naman siya. Mukhang di na natin kailangan ng riser, pero tatry natin maglagay ng riser pa rin. Tapos pakiramdaman natin kung okay ba na naka-riser or yun, medyo na gagamay na natin yung shifting. So yun, medyo may hangin pa rin mga pasok, which is good. Hindi tayo masyadong maiinitan. Yun lang, tahimik pa tayo, no? So baka hindi tayo napapansin ng mga nasa paligid na sasakyan. Kaya ingat-ingat. So kinargahan na to ng 10 liters ni BMW Laos, no? Thank you. Usually 2 liters lang kinakarga eh, pero sila very generous, 10 liters. Sarap pag piniga mo, meron talaga. So ito na, no, naka-end bike na tayo, liter bike, finally. Natupad na ang ating pangarap. Dati-rate, bisikleta lang tayo, no, nung bata tayo na may sidecar. Ginagamit natin pang hanap buhay habang nag-aaral. Ngayon, ito na, naka-BMW na tayo. Woohoo! Okay, for sale na pa ang XSR natin. Oh, malakas ang preno. So ang stock tire pa na nito is Patlox T31, 120/70 sa harap, 190/55 sa likod. So mas malapad ng konti, no, kasi 1000cc na siya. Sarap gamitin ito. So later mag night ride tayo, tingnan natin yung stock na aux light nya na kasama. According to Sir Mark, katukayan natin yung agent na nakausap natin, malakas naman daw siya sa gabi. So malalaman natin kung enough na pa yun or dadagdagan pa natin. So meron din siyang cruise control, no? Mukhang standard na yun sa mga bagong bike ngayon. Ingat lang tayo, medyo bago pa yung gulong. So maganda mag-break in ng gulong pag mainit, no? Sarap. So mabait to sa ano, no, sa low RPM. Napakabait niya. Hindi pa natin mapalagpas ng 6,000 RPM kasi nasa bayan-bayan tayo. So tonight natin siya mapapalagpas sa 1,000 RPM. Punta tayo ng Petron Marilao, night ride sa gabi. So
siya makikita. Matatesting natin sa traffic. Kasingitan sa traffic. Swabe naman siya.